Good morning sa inyong lahat. Another day, another vlog. Charis, shalak! Ayan. Um, Thank you so much sa lahat ng mga patuloy na nagwo-watch ng aking videos. Welcome back to another vlog, mga beshi. Nga pala, doon as in, pasensya na ng marami sa mga nalito about priority date doon sa last vlog ko. Hindi pala yon priority date. Parang filing date ata yung nakita ko. Nakakaloka. Masyado akong na-excite para sa inyo. Coming soon pa lang ata yung visa bulletin. So, at the time of this recording, coming soon pa lang yung visa bulletin. So, wala pang priority date. Nakakaloka. Masyadong na-excite. As in... Ay, kakagising ko lang ngayon. Timpla lang tayo ng kape kasi medyo late na yung ating gising. Masyadong napahaba yung tulog ko. Nakakaloka, in which that is good para meron tayong energy. Energy! Ayan, let's go! Usually, naglalagay lang ako ng 1 teaspoon ng ground coffee. Sa mga bago sa channel ko, my name is Nurse Can at nagpo-post ako ng mga nursing-related content ng mga buhay ko dito sa Amerika. Ayan. Hindi siya masyadong organized na content, pero parang mga daily vlogs, daily life ko dito sa Jomerica. Pagpasensya nyo ng aking kitchen, medyo hindi masyadong organized. Okay. Magbubrew lang ako ng kape. Pop Shelek! And kuha tayo ng yung ulam natin na natira last night. Ilipat ko lang sa kasi gusto ko lipat ko lang dito kasi gamitin ko to. Tinatamad na ako last night, so dinerecho ko na yung parang pan na ilagay sa freezer or rep. So, tinatransfer ko lang siya ngayon sa isang malaking lalagyan kasi gagamitin ko itong pan na to pang init ng itlog. Ay, naku mga beshi! Breakfast tayo, mga shalak, shredded beef. $10 lang yung kuha ko dyan. Siguro mga 2 pounds na ata yun. 2 pounds kaya naman. Bas, 897. Mga ganon, almost 2 pounds siguro. Mga 2 pounds na. $10. Tapos niluto ko siya. Usually tumatagal yan ng mga 2 araw. Hindi ko naman siya kinakain ng mga 3 araw, 4 na araw na nasa rep. Hindi ko naman siya kinakain bawat meal ko. Parang paunti-unti lang. Tapos itlog na may multi-grain bread. Nga pala sa mga nagtatanong about, tong tawag na to, meron kasing nag-comment about overtime. Pwede ba daw kuha na lang ng second job instead of mag-overtime? For me, mas gusto ko pang mag-overtime. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit yung mga tao nag-overtime or nagkukuha ng hours sa ibang facility instead na mag-overtime sa kanilang facility. I can see the point or advantage. Ang nakikita ko lang point or advantage is that kasi pag madalas kang pumapasok, yung mga iba, inggitera at inggitero. Yung parang sasabihin sa'yo, lalo yung mga yung mga ibang tao na kasama sa, uy, nandito ka everyday. Kung napipikon ka sa ganon, kumuha ka ng ibang hours sa ibang facility, hindi sa mismong facility mo, or mag-apply ka ng second job instead of overtime. For me, ilalatag ko lang sa inyo ang reason kung bakit na imbis na mag-second job ako, nag-overtime ako. Pero hindi naman kailangan.
para makaipon. No? Hindi ko kailangan mag-overtime. Ginagawa kong mag-overtime kasi nga, sayang yung oras ko habang bata pa, sulitin. Charis! Joke lang yon. Ayan, di ba? Mas bongga na kumayod habang bata pa kesa sa uugod-ugod na tayo, di ba? Nakakatulog pa tayo ng 7 to 8 hours per day. O, ayan. Sinasabi, ano yung reason? Number 1, kasi kapag kumuha ako ng hours sa ibang facility, ang mangyayari nito mga Inday is that, kunyari lang $45 ang aking base rate. Kunyari lang, example lang yun dito. Kunyari $45. Sa ibang facility, malamang at sa malamang, offeran ako ng $50, $55 an hour. Probably. Mga 50 siguro, ganyan. O di mas pataas. Kaso, yung mga hours ko na instead na ilagak ko sa second job, ay i-overtime ko na lang. Kasi alam nyo kung bakit? Maski $45 lang kunyari yung aking base rate or yung aking facility rate, overtime yon. Time and a half ang magiging flag down. So, almost 70 or 60 plus na yung aking magiging base rate. Bukod pa yon sa aking PM differential or weekend differential kapag kumuha ako ng hours on the weekend. Diba? So, kapag may incentives pa, iba pa yon. So, papalo ka ng mga $80 to $90 an hour or $85 an hour. Kasi meron na yung mga premium. O, diba? So, i-educate nyo nga ako, mga Inday, kung bakit kailangan kong kumuha ng overtime or hours sa ibang facility or mag-second job instead na mag-OT. Ano ba yung advantages? Kasi kung ang advantages lang is para meron ka namang ibang pinagkakaabalahan or para maiba naman, ay hindi ko yon napo-perceive as advantage or parang okay para sa akin. O, diba? Educate nyo nga ako, mga beshi. May pasok na naman. Charis. Ay, may natawa talaga doon sa last vlog ko about sa peanut butter and jelly. Shalak! Kakaloka, yes. Yun yung parati nilang hinihingi mga kabeshi bago sila umalis. Nag-work kasi ako sa isang, anong tawag dito? Poverty line community. Poverty line community? Yes. Sa isang mahirap na lugar. So, maraming mga homeless doon, maraming mga walang bahay, maraming mga walang makain, ganon. Kaya na-enjoy ko na rin yung pag-work dyan kasi at least maski papano, yung mga patient ay hindi sila masyadong angat sa buhay. So karamihan sa kanila mahirap, 'di ba? So hindi masyadong malaki yung pressure. Pero ang nakakaloka lang dito, yung mga tao or yung mga pasyenteng ambisyosa, wala nang pera, wala nang makain, day, napaka-rude pa. Saan ka pa? Day, sarap ipakain kay Lolong, day. Sarap itapon sa impyerno. Charis, joke lang yon. Sige mga Inday, magdadrive muna ako at 11:20 or 25 na ata ngayon. Sige mga Inday, see you later. Charis, shalak! Hi! Paen na ang summer dong! Maano na, medyo malamig na. Dito na tayo, mga shalak. Ayan. Shalak pa more! Shalak! Medyo maaga tayong dumating ngayon, 11:48. Nakakaloka. Doon pala sa nag-comment na PBJ. Dumudulas talaga yung pronunciation ko, day.
Peanut butter and jelly, yes. Kasi nandito ako sa isang poor community. Tingnan nyo naman, poor na poor, di ba? Yung ospital lang yung magara dito, nakakaloka. Ayon. So 11:48, meron pa tayong 5 minutes para maglakad. 5 to 7 minutes. So hindi tayo nagmamadali ngayon mga beshi. Enjoyin ang ganda ng panahon habang maaraw nga pero yung dampi, yung ano ng hangin sa ating balat ay medyo malamig na. So hindi na siya masyadong okay, always press that button, day, kapag tumatawid kayo para umiilaw-ilaw ito. Para hindi kayo bungguin ng mga sasakyan, pero hindi naman kayo bubungguin kasi dito sa Jamaica kahit napakatanga pa kayo, as in, tanga kayong tumawid, lahat ng mga nasa pedestrian or yung mga tumatawid na tao ay parating may right of way. Kaya sobrang ingat talaga ako sa pagdadrive, day. Kasi nga, kahit hindi mo kasalanan, ay kasalanan mo pa rin as a driver. Ayan, daming ano. Wala masyadong pasyente, mga beshi. Kakaloka. Hopefully, hindi tayo mapauwi. Ayokong umuwi, day. Kasi ilang araw na lang, ano na tayo. Yung tawag dito. Ilang araw na lang ay bakasyon na ang lola nyo, mga syalak. Silipin natin yung ano. Ay, may waiting. Pero hindi gaanong ano. Hindi gaano karami. Hindi masyadong maraming tao. Pak, pak, pak! Yan. Sige, balitaan ko kayo mamaya kung ano yung magiging assignment ko. Pak, syalak! Hello mga beshi, it's break time. Break time na naman. Kakaloka, lagay ko yung mic ko. Parati kong nakakalimutan ito, day. As in. Yan, anong oras ako umalis? 5:20. So, babalik ako ng mga ano, 5:40. Hindi, 5:50. O diba, bongacious. 5:50. Ang inam ko ngayon ay yun din, yung inulam ko kanina. Kaninang morning. Ayoko nang bumili. Dinala ko na lang yung tira. Diba? Yung tirang ano, shredded beef. Tsaka yung ano, yung egg na niluto ko. Sayang naman kasi. Sarap naman. Ano ba yan? Yan, marami. Placing ko dito sa ano. Pak! Grabe ang hangin. Syalak. Dito. Grabe yung hangin. Nililipad. Sana all nililipad. Ayan. Talking about pala sa ano, sa Social Security something. Yeah. Nabasa ko doon, hindi hindi pala siya depende rin sa kung gaano ka katagal naghulog or ilang credits yung na-earn mo before retirement, di ba? Hindi rin siya doon nakabase kung malaki or maliit yung makukuha mo. About sa Social Security. Pero, doon sa 40 credits na sinasabi ko, maano talaga siya. Yun lang yung pinaka-minimum para maging eligible ka for Social Security benefits. Which is 10 years that you can accumulate which is 40 credits that you can accumulate for working here in America for 10 years. So kahit maghulog ka pa ng matagal, hindi rin doon pala nakadepende yung nakadepende yung iyong Social Security benefits.
I think nakadepende yun kung kukunin mo siya until the age of retirement, like 60, or kukunin mo siya at 67, or full retirement age like 70. Doon yun nakadepende. Pero wag tayong magdepende masyado sa social security benefits. Mag-ipon pa rin tayo mga beshi. At huwag magsasayang ng mga perang hindi naman kailangan. Ay, ang mga magsasayang ng mga gastos na parang patapon lang. Diba? Look at your budget. For sure, meron dyan na mga ginagastosan kang bagay na hindi mo naman kailangan. Diba? If you can maximize your budget or makasave ng at least $300 per month sa iyong mga unnecessary, things, $300 is how much? $3,600 per year. Diba? $500 is how much? $6,000 per year. Marami tayong mga bagay na pinagkagagastusan, hindi naman natin kailangan. I mean, ginagastos natin yon or pinagkakagastusan natin yon dahil sa gusto lang natin. Diba? Pag di natin kailangan ang isang bagay, okay, dalawa lang ang dahilan kung bakit natin patuloy na ginagastusan or tinutustusan yung mga bagay na yun. Either ambisyosa tayo or, eto marami na namang masasaktan, or we want to impress people we don't even know and like. And natatakot tayong sabihin ng mga tao na ganito lang tayo. We want people to appraise us, to applaud us. Kasi ganito tayo, kasi ganito yung bahay natin, kasi ganito yung coaching dinadrive natin. O diba? Kasi naka-business class tayo pag nagta-travel. Ay, naku dahil. Maraming mga ganyan. In short, the bottom line is, ambisyosa. Sarap ng panahon ngayon, guys. Medyo na. May araw pero malamig. Malamig na. Naalala ko tuloy yung Alhada. Charis. Ayan. Finally, natapos din. Ay, grabe. Lamig na ito. Lamig na pang snow na, day. Parang snowy na. Grabe, kailangan ko nang mag-jacket, mga beshi. Jacket na this. Kakaloka. Kailangan na nating mag-jacket. Kasi ang lamig na. Grabe. Pag gabi, medyo malamig na yung panahon. Kakaloka. But anyway, salamat. Tatapos na rin yung 12-hour shift. O, diba, bongga na itawid natin. May incentives pa to, Shut up! 12 hours. Nakuha ko talaga ng buo. Ko pa, charis. Shalak, syempre, dapat, masipag tayo. Hindi siya madsyamaran. Kasi, kapag siya madsyamaran, naku, day, kahit kumita ka pa ng $5,000, $10,000 sa isang buwan, nako, day, parang tubig lang yan na mawawala, day. Gagawa at gagawa ang Diyos ng paraan para mawala yan sa'yo. Kasi di mo pinaghirapan eh. In short, haram. Shalak! Diba? Kain ba naman ng hack? Parang syamad-syamaran. Nakakaloka. Tamad pa more. Diba? Ay, grabe. Kaano na talaga, day.
Grabe ang lamig. Kailangan na talaga mag-jacket. Jacket. Hindi na siya summer. Kahit may araw pa, lumalamig na siya. Kahit kanina, nung papasok ako na may araw, lumalamig na talaga, day. Uy! Shalak! Dumadampi na talaga sa balat ko, day. Yung lamig. Kakaloka. Yan, sabi ko nga sa inyo, maging masipag kasi kapag di ka masipag, kahit tingnan mo, i-assess mo yung sarili mo, day, 'di ba? Kumikita ka ng malaki pero parang wala lang. Parang keme lang, 'di ba? Parang tubig lang na nawi-waste. Ay, shalak. O siya, sige na mga inday, hanggang dito na lang yung vlog ko. Ay, magdadrive pa ako pa uwi. Shalak. Hindi masyado maganda yung light. See you on my next vlog, mga beshi. See you on my next daily vlog. Shalak! Nakakaloka. Bye-bye!